Lord God, thank you so much for giving us another day to study and prepare for a good life in the future. Thank you for giving us the chance to continue learning amidst the pandemic, which caused a lot of changes in our lives. Bless our parents who work hard to support us. Bless our teachers who are doing their best to inspire and guide us, especially in these trying times. Bless our country and the people who continue fighting to stop the pandemic. Lord, fill us with your wisdom, knowledge, and understanding. Give us good memory so that we might understand and remember what we are going to study now. These we pray in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Okay? So sige, let's have a recap. So alam nyo na yung gagawin nyo pagka sinabi natin recap. You will type your answer in the comment box. Okay? So what are the 4 electrical wiring diagram we had discussed last week? Ano yung 4 na electrical wiring diagram natin? Sige nga, comment nyo nga sa comment box para malaman ko nga kung talagang tawag nito. Okay, so schematic diagram, pictorial diagram, actual connection diagram, and yung line diagram. Okay, so those are the electrical wiring diagram that we had discussed last. Tignan natin kung marirecall mo siya. Ano yung electrical wiring diagram na yan? Type it in the comment box. Sige, type mo nga sa comment box anong diagram yan. Okay, that is an schematic diagram. Okay, good. How about this one? How about the next one? What diagram is this? Okay, line diagram. No, very good, no? How about the third diagram? Okay, so very good. That is a pictorial diagram. Next, the last diagram. Okay, that is a actual connection diagram, okay? Again, kapag tip ko lang, no, kapag magagawa tayo in face-to-face. Sana next year may face-to-face na, no? So, pag nabakunahan kayo, malamang magkaroon na tayo ng face-to-face, pero siguro hindi pa lahat. So, ito yung pinakamagandang sundan sa gawain natin, no? Yung actual connection diagram. Kasi, andyan na nagpapakita kung paano mo siya pagdudugtungin o i-splice, no? Okay? So, let us continue. So, thank you for participating our activity or recall or recap. Now, remember that for every comment and response and interaction with our online class gives you more and more points. So, keep it up. So, tandaan. So, our topic for today is about electrical wiring plan. No? Re-recall natin, actually, ginawa na natin ito last year, na-discuss na natin, didipin natin siya ngayon. No? So, electrical wiring plan. So, what is an electrical wiring plan? So, before we discuss, ano ba para sa inyo yung electrical wiring plan? Sige nga, type nyo nga sa comment box. What can you say about electrical wiring plan? Ano yung masasabi mo tungkol dito? Ano ba para sa iyo yung electrical wiring plan? Sige nga.
Yung nag-drawing ka, sir, ng wiring plan. Okay, nag-drawing ka ng wiring plan. Ano pa? Pictorial diagram, sir. Ano pa? Now, what can you say about electrical wiring plan? Ano ba yung electrical wiring plan? Ano ba naiisip mo pag sinabing electrical wiring plan, di ba? So, what do you think? Ano yung pumapasok sa isip mo? Ay, electrical wiring plan. Ay, ito yan. Ano nga yan? Ano para sa yan? Ginagamit po sa paggawa ng bahay. Okay? Actually, hindi naman sa bahay. Hindi bahay, no? Graphic illustration of electric plan. Okay? So, ginagamit to kapag magkoconnect ka ng mga electricity sa bahay, hindi yung mismong bahay. Okay? Okay, sige. Let us continue. Electrical wiring diagram is a technical representation of electrical system proposed to be installed in a building or in a house. So, yung electrical wiring plan, ito daw yung mga proposed. Pag sinabi nating proposed, ito yung plano na i-install mo sa bahay or sa building. No? So, proposed. Ibig sabihin ng proposed, plano, ito yung gusto mong mangyari sa bahay. Which includes the materials, devices, and equipment. So, nakalagay din daw sa electrical wiring plan yung mga materials na gagamitin mo, yung mga device and then equipment. This plan generally uses electrical symbols to represent the actual materials or devices. So, sa electrical wiring plan, ginagamit din pala yung mga symbols na ginagamit natin sa paggagawa ng mga diagrams, di ba? So, note, so, this is an example of electrical wiring plan ng bahay. Okay? So, may mga parts yan. Okay? We have, I think, 7 parts of this electrical wiring plan. Okay? So, I will discuss to you the different parts of the electrical wiring plan. Now, so, ito yung example ng electrical wiring plan na sa bahay, no? Electrical wiring plan is included sa ating pag magpapagawa kasi tayo ng bahay, meron tayong mga tinatawag na floor plan, no? So, may mga kagaya sa amin sa city, dito sa city, kapag nagpapagawa ng bahay, kailangan mo ng building permit. Which is yung building permit na yon. Okay? So, yung building permit na yon, kasama, isa sa requirement ng building permit is yung electrical wiring plan, house plan, plumbing, no? Yung design ng bahay. So, isa yun sa requirement when it comes to building permit para makapagpatayo ka ng bahay. Usually, hindi kasi sometimes hindi naiisip ng tao kung gaano kahalaga yung building permit at saka yung mga plano ng bahay. Plano ng bahay, plano ng structural, plano ng electrical, kung gaano kahalaga. Ang electrical wiring plan kasi, mga anak, is napakahalaga kasi dito makikita kung paano mo i-install yung mga wires, connections dun sa bahay mo. So, bakit kailangan? Para maiwasan yung accident or unwanted event sa bahay na may makukuryente, masusunog, no? No, yun yung pinakamabigat, yung may masusunog sa bahay, no? And pag may nasunog sa inyo, nasunugan kayo, or may nasunog na tao, so napakalaking perwisyo nun para sa atin. Kaya natin kailangan ng electrical wiring plan, no? Now, I'm going to discuss to you the parts of this electrical wiring plan. So now, pag-usapan natin yung mga yung ating parts of the floor plan, no? Kaya natin kailangan ng electrical wiring plan, no? Now, I'm going to
discuss to you the parts of this electrical wiring plans, no? So, yung mga parts niya. Sa una sa plano is yung floor plan. When you have a electrical wiring plan, naka-drawing din doon sa plano yung floor plan mo. Kasi, bakit kaya kailangan natin ng floor plan kapag mag-wiring tayo? Sige nga. Bakit kailangan natin ng floor plan kapag tayo ay maglalagay ng kuryente? So, type it in the comment box. Bakit mo kailangan ng floor plan o yung design ng bahay mo kapag ikaw ay maglilinya ng kuryente? Gaano siya kahalaga? Okay? Again, ano yung dahilan or ano ba yung importansya kung bakit kailangan ng floor plan o yung plano ng bahay mo, yung design ng bahay mo kapag ikaw ay mag-i-install ng kuryente? Bakit? Sige nga, bakit mo kailangan ng plano na yan kung maglalagay ka lang ng kuryente? For this one, halimbawa, ito, bakit mo kailangan ng floor plan na yan? Maglilinya ka lang naman ng kuryente, bakit mo kailangan yan? Nakikinig ba? May ano ba? Again, bakit mo nga kailangan yung floor plan, yung plano ng bahay kapag ikaw ay maglilinya ng kuryente or pag-iisipan mo kung paano ka maglalagay ng mga kuryente? Sige nga, paano? Bakit nyo kailangan yan? So, I need to know your answer. Ginagamit po yung floor plan, una, ma-install o mailagay ng maayos yung mga wiring plan. Oo nga, bakit nga? Bakit? Ginagamit mo siya para ma-install mo siya. Kasi, paano mo siya maayos? Diba? Kasi nga, based sa floor plan, doon tayo nagbabase kung paano natin ilalagay yung what? Yung mga saksakan, yung convenience outlet, switches, saan mo padadaanin yung wire, saan magfo-flow yung wire, no? Saan mo i-install yung wire, saan mo siya ipapadaanin sa bahay. Yun siya. Kaya hindi po pwedeng hindi po pwedeng wala kang floor plan o hindi mo pinaplano yung design ng bahay mo bago ka maglagay ng electrical. Hindi pwedeng mauna yung electrical plan bago yung floor plan. Di ba? So, syempre, dapat yung floor plan muna kasi floor plan, dito ako maglalagay ng ilaw, wala ka pang plano ng bahay. So, dapat plano muna ng bahay para alam mo saan mo ilalagay yung ilaw. O pag alam mo na saan mo ilalagay yung ilaw, saan mo idadaan yung wire, saan mo ilalagay yung switch, saan mo ipupwesto. No? Sa madaling salita, paano mo ipupwesto yung mga saksakan, yung mga convenience outlet, yung mga switches doon sa bahay mo. No? Kasi pag wala kang floor plan, ako, Diyos ko, hindi ka matatapos agad. Uulitin mo lang yung trabaho. And then, doon sa ating electrical wiring plan, meron tayong tinatawag na electrical symbols. So, sa part na yon, may part tayo doon na tinatawag na electrical symbols. Doon nakalagay yung mga kailangan mong malaman. Halimbawa, doon sa electrical wiring plan, may mga drawing yan, may mga symbols yan. O, dito mo siya makikita. May part sa electrical wiring plan na kung saan makikita mo doon, ito pala yung symbol na yon sa drawing na to. Ito pala yung symbol na yun sa drawing na to. So, mai-interpret mo siya, maipapaliwanag mo, ito pala yung doon, ito pala yung kailangan doon, ito pala yung kailangan doon. Ito pala tong symbol na to. No? That's what you call the legend. Shows the meaning of each symbols or symbol using the electrical plan. These following are the example symbols commonly used in a plan. So, ito yung mga karaniwang ginagamit. Pero, depende nga, yung nakalagay dito, hindi naman palaging ganyan. So, remember na it depends on what your electrical wiring plan ng bahay. So, ano yung plano ng bahay? Kinailong ko. No, so, yung electrical wiring plan. No? Next.
Load schedule. Pag sinabi nating load schedule, nakalagay dito kung gaano kataas yung load. Pag sinabi nating load, yung capacity ng iyong yung capacity ng mga gamit. Capacity ng gamit mo, and then yung capacity ng mga breaker na gagamitin mo. So, ibig sabihin, dapat, halimbawa dito nakalagay din, lights outlet, convenience outlet. So, nakalagay dyan, dito, tingnan mo ito, yan. Lights outlet, ilan yung light mo, ilan yung convenience outlet mo. So, nakalagay dyan. So, malalaman mo, ay, meron akong 10 outlet, or di kaya, 10 ilaw, no? So, usually dyan nakalagay yung mga load schedule, no? The following details can be seen in the schedule load, no? Number of branch circuit of electrical wiring plan. Kung gaano karami daw yung branch mo, o branches, or kung ilan yung lalagay mong mga, anong tawag nito? Yung junctions, no? Number of light outlets, power outlets, and switches for every branch. So, gaano karami daw yung mga lights mo? Total wattage rating of load per circuit branch. So, gaano kataas yung circuit mo? Yung wattage na gagamitin mo? Total current load per circuit size or wire use. So, gaano kataas daw yung mga current load mo? Kung gaano kalaki yung wire o kakapal yung wire na gagamitin mo? Computation of the total power and current of each circuit branch. So, total current na magagamit mo, total power dun sa bawat branch na yun. And then, size of conduit used based on the feeder line in a branch circuit. So, lahat yan, makikita mo dyan sa schedule of loads or load schedule. So, dyan mo malalaman na ito pala yung kailangan gamitin. Ito pala yung kailangan kung ganito pala karami yung ilaw ko. So, dyan mo malalaman yan. Kung halimbawa nagpagawa ka ng plano ng bahay sa mga architectural firm, sila kasi nagdo-drawing yan no? Yung mga architectural firm, sila lang yung may license gumawa at mag-print at mag-produce at mag-drawing ng mga electrical wiring, yung mga plano ng bahay. So, kasama yan dyan sa ginagawa ng mga architectures natin, no? So, the riser diagram. Itong riser diagram is a single line diagram presented of the entire electrical circuit from the service areas up to the smallest circuit of branch. So, ito daw electrical riser diagram. Ito yung parang mismong, alam mo yung box sa bahay, no? Yung may circuit breaker sa bahay, yung may binababa, taas, baba, no? So, ito kasi, dati, ang uso sa atin is yung mga lumang circuit breaker na na tinataas baba lang. Ngayon, ang uso ngayon yung ganito na, yung may mga circuit breaker na sa loob. No, kanya-kanya na siya. No? So, nakalagay daw dyan yung character, type of service, single, phase, or wire. So, nakalagay dyan kung paano yung mga connections mo, kung ilang wire, kung ilang phase yung gagawin mo, no? Size of service entrance conductor or conduit use. So, ilan yung mga, gaano kalalaki yung mga conduits mo, yung wires mo na gagamitin. Types and size of wire for each branch. So, ano daw yung wire nito, ano yung wire nito, ano yung wire ng number 3, number 4. Kasi dyan mo malalaman, ano ba yan, ilaw ba yan, convenience outlet ba yan, or for, mga malalaking bagay, no? And then, size and protective devices for main circuit breaker and each branch. So, may mga, may mga kanya-kanya na no? Dati, isang circuit breaker lang pang buong bahay. Ngayon, isang ilaw, halimbawa, ilaw, lahat ng ilaw ng bahay mo, circuit breaker yon. Lahat ng outlet, circuit breaker, o di kaya, may circuit breaker para sa aircon, may circuit breaker para sa ilaw, may circuit breaker para sa convenience outlet. So, bawat convenience outlet, 3 yung circuit breaker. So, may ganun siya. So, the purpose of this is to see kung ano yung mga schedule na dapat mong gamitin. Kung halimbawa, meron ka halimbawa sa number 1,
No, nakalagay dyan kung ano yung pwede mong gamitin dyan. Kung 20 ampere ka ba? Kasi nga, ang number, halimbawa, itong circuit breaker na to, naka-assign sa sa 2, nakalagay dyan is yung mga puro ilaw lang. So, alam mo na kung ano yung i-connect mo dyan sa number 2, kung puro lights lang siya or puro, ano tawag yan? Puro lights or puro convenience outlet or kung para sa aircon lang siya. Ganun siya. Hindi na siya kagaya dati ng isahan lang. Ngayon, bawat part or bawat branch, no, or bawat electrical connection sa bahay, may mga circuit breaker na, no? So, hindi na siya kagaya nung, So, antayin nyo lang yung video na ipapakita ko sa inyo kasi yung bahay na nilinyahan ko ng kuryente, hindi ko pa tapos mabidyohan eh. So, bibidyohan ko yon para makita niyo kung paano, pati yung pagkakabit ko ng circuit breaker, no? So, antayin nyo lang yun, magagawa ko din yun. Hindi ko pa tapos mabidyohan eh. I-edit ko pa din yung iba. So, antayin nyo lang. I will show you kung ano yung sinasabi kong itong circuit, riser diagram na to. Tsaka yung paano siya ginagawa, paano siya kinokonek. Kasi, kailangan ko na rin matesting yung bahay na yun. Kaya kailangan ko na ikabit yung, mga circuit breakers niya. At makikita nyo, ganun na pala siya. No? Okay? So, share ko sa inyo yun. Antay lang konti kasi medyo hindi ko pa siya natatapos videohan, no? Okay? So, yun lang. Para at least ma-share ko sa inyo at para malaman nyo din ano yung mga, paano nga ba yung electrical wiring. Ipapaliwanag ko sa inyo yun in a very, very short video para, maintindihan nyo kung paano gumagana o paano ba para saan ba yung electrical installation and maintenance? Paano ba siya makakatulong sa inyo? No? Gagawan ko yan ng video. Okay, let us continue. Meron tayong tinatawag na title block. Sa title block, no? Nakalagay dito yung mga details about doon sa pag-i-installan ng electrical wiring plan. Halimbawa, nakalagay dito yung pangalan and location of proposed installation. So, with name and location of the proposed installation, ibig sabihin, yung pangalan or yung location nung paglalagyan mo ng electrical wiring plan or yung paglalagyan ng electrical or yung pag-i-install ng electrical, no? Name and address of the owner. So, yung pangalan at yung address ng may-ari, no? Na pag-i-installan mo ng iyong electrical wiring plan. Now, number 3, name and signature and dry seal of the master electrician of electrical engineers. So, ibig sabihin, yung electrical plan pala na yon, kailangan din approve ng isang electrical engineer. No? So, ibig sabihin, master electrician siya of electrical engineer. So, ibig sabihin, siya yung mag-a-approve kung okay yung connection na yon ng electrical wiring plan sa bahay mo. Ibig sabihin, kung halimbawa meron kang isang malaking bahay, siya yung magsasabi sa'yo, okay itong plano na to, ganito, ganyan. Kapag ka hindi, may karapatan din siyang mag-comment at ibigay sa iyo kung ano yung mga dapat mong gawin dun sa plano mo ng kuryente sa bahay. Ibig sabihin, mali to. Mali yung switch na to, hindi dapat dito mo ilagay. Or, yung wire na to, dapat hindi ganito kakapal. Dapat mas makapal pa. So, sila yung mag-check ng electrical wiring plan at pipirmahan yan. Kapag may pirma na yung electrical wiring plan mo, ibig sabihin, pwede mo na siyang gawin sa bahay mo. Pwede mo nang i-install, pwede mo na siyang ilagay, pwede mo na siyang i-connect, and then after na-connect mo na siya, pupunta ulit sila sa inyo at checkin nila ulit kung tama o mali. Okay? So now, initial of the draftsman and data when drawing the design. So nakalagay yung initial. Ibig sabihin ng initial, pangalan, or information about doon sa nag-design ng electrical wiring plan mo. Siya yung gumawa. Okay? So, nilalagay din yung pangalan. Kung halimbawa, kagaya nito, nakalagay dito, Propicad, ibig sabihin, ito yung architectural firm na gumawa ng plano ng bahay mo at gumawa din ng electrical wiring plan mo. So, ayan yung initial niya, meron nakalagay dyan. At nakalagay dun sa initial, halimbawa, saan ba yung initial nito? Minsan,
nakalagay dyan, ayan, created, yung author. So, nakalagay dyan, sino doon sa PropiCAD ang nag-design. So, ibig sabihin, halimbawa, si Juan de la Cruz. So, si Juan de la Cruz, yung nag-design nung para sa bahay mo, siya yung nag-design ng electrical wiring plan mo, o nakalagay dyan sa created, or yung author, siya yung nag-design. Para kung sakaling may problema, halimbawa, chinek din ng electrical engineer nung company na yon, nung architectural firm na yon, na, ay, chinek niya. Pag may mali, alam niya sino yung pupuntahan niya. Oh, Juan de la Cruz, bakit ano to? Bakit may ganito? Bakit ganyan? Dapat medyo ganito mo, palitan mo ng switch, palitan mo yung size ng wire, dapat hindi mo dyan padaanin yung linya, dapat dito sa side na to para mas maganda. So, ganun. No? Yun yung dahilan. Kung bakit nakalagay yung initial ng draftsman or name or signature niya, initial niya. Pag sinabi natin initial na yun, pangalan, pirma, cross signature, parang gano'n, no? So, marami kasing ano yan. Pwedeng, basta ang importante dyan, alam kung sino yung pupuntahan at kakausapin when it comes na nagkaroon ng konting issue when it comes to electrical electrical plan. Okay? Next, specification, no? Specification nakalagay dito, no? Kung ano yung classification of service mo. Pag sinabi natin classification of service, ano ba to? Industrial, business, building, or house, or residential house. No, nakalagay yan dyan, no? Type of wiring method to be used. Ano ba yung mga klase ng type of wiring method? 2-phase, 3-phase, may mga ganon, no? And then number 3, branch circuit and their corresponding sizes. So, nakalagay din dyan ilan yung magiging branch circuit mo. Halimbawa, kagaya nung nandito sa may, nasa may riser diagram mo, di ba? Meron tayong 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron tayong branch. 8 branch tayo. Di ba? So, nakalagay doon kung ilang branch. So, yun nga. So, nakalagay kung ilang branch, no? Branch yun yung mga circuit breakers na nakalagay sa panel board mo, no? Okay? So, and then, supplies, materials to be used by the contractor. So, nakalagay din dyan kung ano yung mga materials, supplies, and other things na gagawin ng contractor. Like, kagaya ko, contractor ako ng electrical, no? I have my first and second, bali magiging 3 na. No, yung first contract ko is yung sarili kong bahay. Kinontrata ko sa akin na kailangan kong gawin siya ng maayos. No? At binasihan ko yung electrical wiring plan na binigay sa akin ng architectural firm na gumawa ng plano ng bahay. So ito, itong bahay ko na to, no, itong bahay ko na to, ako nag-line ng kuryente yan. And so far naman, okay naman. Wala namang problema. Inaprubahan ng munisipyo, inaprubahan ng engineering department, ng city government, ng LGU, ng engineering department ng munisipyo. So, approve na gawan ko siya. And then, okay naman, no? Nalagyan ako ng kuryente ng Meralco. And then, yung pangalawang project ko, yung katabi ng bahay ko lang ginagawa, apartment to no? 2 pintong bahay na apartment. So, yun, matatapos ko na siya, yung mga breaker na lang yung ginagawa ko. So, ako, as kunyari ako, I consider myself as contractor. So, as a contractor, kailangan kong sundin tong general notes na to. Ano ba yung wire na standard na kailangan gamitin? Ano yung mga materials? Ano daw yung kailangan nating i-provide para lang magawa mo yung connections sa'yo? Kasi pag hindi mo sinunod to, actually, this will be the basis na ito dapat yung standard na gagamitin mo sa bahay na yun. Kasi, bawat bahay, bawat connection, may standard na kailangan gamitin yan para hindi magkaroon ng future problem or future existing of accidents, no? Kaya yun kailangan mong sundin. Kasi yan yung standard, no? Okay, next. Lamok. Location map. So, location map, usually meron din yan sa ating electrical wiring plan. Electrical wiring plan, hindi ko mapakita kasi yung sarili ko Meron yung electrical wiring plan, meron akong sarili.
Kasi dito sa bahay, yung para dito sa bahay na to, i-share ko yon siguro, next week online class, ipapakita ko sa inyo para makakita nyo din yung makakita kayo ng tunay, no, na electrical wiring plan. Tawag nito? Hahanapin ko pa, kasi naglipat kami ng bahay. Naglipat kami, ngayon hindi ko na alam kung saan bag ko na nailagay, no, kasi nga, nung nagawa ko tong bahay, nung nagawa namin tong bahay, naglipat kami. So, tambak pa yung medyo namin, kalilipat lang din namin. Wala pa kaming 1 month dito sa bahay namin, no? So, yun. Kasama sa location, sa electrical wiring plan is yung location map na nakalagay doon kung saan lugar yung kukonektahan mo ng electrical wiring plan. Saan mo siya saang lugar, saang street, anong city, no, para pagka halimbawa ikaw na isa ang kontraktor o electrician, kontraktor ka, kapag kailangan gawin o kailangan mong puntahan yung bahay, alam mo, diyan ka magbabase sa location map kung saan niya makikita or saan mo mapupuntahan, di ba? Next. So, we have these parts of electrical wiring plan, no? So, tatandaan nyo to, okay? And then, module 2, ito, tungkol dito. So, these are the parts of the electrical wiring diagram. Now, we have the floor plan. Okay? Again, now, we have the floor plan. We have the legend, the load schedule, riser diagram, title block. So, title block specification and location. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, these are the common parts of the electrical wiring plan. So, next week, papakita ko sa inyo sample ng plano. I promise you that para makita nyo kung ano yung itsura niya. Okay? So, we have now the 7 parts. Alam nyo na yan. So, let us check, no? Ano yung medyo na-recall sa inyo sa lesson natin na ito. So, what you need to do is to comment your answer in the comment box. So, what you need to do is to type your answer in the comment box. Ano yung tanong? Parts of the electrical wiring plan. Okay? So, number 1, anong part ito ng electrical wiring plan? Location map. Very good, no? Next. Okay. Title block. Very good. Title block. No, that is a title block. How about this one? Load schedule. Okay. That is a load schedule. Tama, load schedule yan. Next. Ano yan? Ano number niya? Number 4 na ba yan? Yeah, that is the specification. Okay? Next. May rise diagram. May rising diagram. And correct answer is riser diagram. Okay. That's just riser diagram. Riser. Okay, tandaan. Riser diagram. How about this one? Symbol. Legend. Okay. We call it legend. No? The legend. No? Ito yung mga symbols na nakalagay dyan. No? The legends. No? Okay, good. And how about this one? Okay. Okay, very good. Your answers are correct, no? Floor plan. Nabubulit talaga ako sa ano. This last one, anong tawag natin dito? Kakatapos lang natin mag-discuss niyan eh. Ano ba yan? We call it electrical wiring plan. Very good sa may sumagot. Very good sa sagot mo. Electrical wiring plan. Kasasabi ko lang, di ba? Yung kaninang mga parts is parts of the electrical wiring plan. And then, ito yung kabuuan. And which is, this is the electrical wiring plan. Okay? So, very nice. Sa mga nakakuha ng tamang sagot, very good kayong lahat. No? Laban lang tayo.
So, type EWP in the comment box para alam ko kung sino yung nandyan ba. Type EWP. Type EWP in the comment box para alam natin na nandyan ba kayo. Okay? So, that is for our class for today and I hope you learned something ngayong araw na ito. I hope na may tutunan kayo. Okay? See you and goodbye, class. Bye-bye.